Napakalaking katatagan ang ilalagay sa ating puso upang harapin mo kahit anong sitwasyon na dinadaanan mo. Maharap mo ito ng merong kapayapaan at katatagan sa kadahilan na you believe na napakalaki ang pag-ibig sa iyo ng iyong amang nasa langit. At kung napakalaki ang kanyang pag-ibig sa iyo, He is very serious for you. Very serious siya sa iyong kalalagayan. Serious siya sa iyong protection. Sino siya doon sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan? Sino siya? Bakit? Napakalaking pag-ibig ang inuukol sa atin. At ang sabi, that we should be called children of God. And this is what we are. Ito yung totoo. Kaya lamang, ulitin ko, itatag lang natin yung ating pananampalataya. Sapagkat mararanasan lang natin itong great love na ito ng Diyos kapag tayo nananampalataya at nagtiwala. E paano kapag kulang ang pananampalataya, hindi mo mararanasan ang pag-ibig na ito na lubusan. Mababagapag ka pa rin. Mag-iintindi ka pa rin. Hindi ka pa rin mapagkakatulog. Mawawala ka pa rin sa ayos. At hindi mo malaman ang iyong gagawin, pero kapag itinatag mo talagang napakalaki ang pag-ibig sa iyo ng Ama. At pansinin niyo, how great the love has lavished on us. Talagang labis-labis. Kumbaga, English man labis na, no? Tagalogin mo, pwede na rin labis-labis. At yung salitang Father, your source. Yung salitang Father, ang original word nito, ang pakahulugan, sa yung source mo sa lahat ng iyong kakailanganin. At dahil sa napakatindi ang pag-ibig sa iyo, hindi ka niya hihindihan. Pagkakalooban ka ng lahat-lahat ng iyong pangangailangan. Kaya nga, sino siya sa atin? Creator, our Father. At sino siya? Itatag natin sa iyong King ng Kingdom of God. Hari yung ating amang nasa langit. At kung hari yung amang nasa langit, umasta ka namang anak ng kataas-taasan. Hindi yung parang slave o kaya isang palaboy lamang dito sa daigdig. Hindi ka palaboy dito sa daigdig. Ikaw ay isang anak ng kataas-taasan. Mahalika ka. At tinatatag nga rito, na ang sabi nga rito, He is our Father, and our Father is a King. At kung King ang iyong tatay, itatag mo kung sino ka talaga ngayon. Kaya meron ka talagang pagtataas ng loob sa pagharap sa bawat sitwasyon na dumarating sa iyong buhay. Bakit? Anak ka ng kataas-taas. At kung ikay magsalita ay talagang, meron ka talagang katiyak na sa bawat sinasabi mo sapagkat ikay anak ng kataas-taasan. At tinatag lang natin, our Lord, sa iyong ating Master, our Redeemer, our Sustainer, our Healer, our Shepherd, our Lover. At ito yung nabasa natin, this is Scripture. Ngayon, tinitingnan lang natin itong iba't ibang mga bagay nito na ipinapahayag natin. Na kung minsan marami rin ang naniniwala sa Diyos. At yung kanyang taglay na katangian at kung paano siya nakikitungo sa ating mga tao, intellectually. Pero hindi niya mararanasan yung katangian niyo unless si magtiwala at manalig sa Diyos. Amen. Ngayon, paano natin makikilala ang Diyos? Si Diyos na nasa langit at ang Diyos sa Espiritu hindi nakikita. Paano mo kikilalanin kung hindi nakikita? Napakahirap talagang i-conceptualize sa ating isipan. May lagay sa image din natin. Yung pagka binanggit, ang ganda niya. Kaya lang hanggat di mo nakikita, hindi mo ma-express talagang ang ganda niya. Narinig mo lamang ang ganda niya. Ngayon, marami tayong bagay na hindi nakikita na ating kinikilala. Yung hangin. Yung hangin nagdadala sa atin ng oxygen para tayo mabuhay. Salamat may hangin. May hangin pa sa inyong paligid. Sa inyong lugar may hangin. Amen.
Pagka nagtungo kasi ibang bansa, may hangin pa. Salamat kahit saan lugar dito sa daigdig may hangin.